Agaw pansin ang malaburak na tubig na dumaloy sa White Sand Beach diretso sa dagat sa El Nido, Palawan. Ang sinasabing dahilan niyan at pinanggagalingan, alamin sa pagtutok ni Katrina Son. May 20 nang makuna ng video ng isang hotel resort guest sa El Nido, Palawan ang pagdaloy ng maitim na tubig diretso sa dagat. Ang malinaw na tubig sa dagat, kitang-kita na haluan ng malaburak na tubig. Ayon sa uploader ng video, nang medyo tumila na raw ang malakas na ulan noong araw na iyon, doon na nila nakita ang rumaragasang maitim na tubig mula sa ilalim ng kanilang tinutuluyang hotel na patungo sa dagat. Sinusubukan naman ng GMA News na kunin ang pahayag ng naturang hotel kung saan nakitang dumadaloy sa culvert sa ilalim nito ang maitim na tubig. Ngunit wala pa raw silang pahayag sa ngayon. Hihintayin daw muna nilang makabalik mula sa ibang bansa ang kanilang general manager. Sabi naman ng barangay, matagal na raw itong problema sa lugar, lalo na kapag tag-ulan. Hindi raw galing sa hotel ang tubig. Yan po ay isang waterway po yan. Nagaling po dito sa taas, sa bundok. Lumalabas lang po yan, siyempre pag ulan, kaya yung naipon na dumi, lumalabas po papuntang dagat. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Department of Environment and Natural Resources, Department of Tourism at El Nido LGU. Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Habang pinalalakas sa Pilipinas ang alyansa nito sa Amerika at Japan, hindi naman bumibitaw ang China sa pag-iit ng kanilang karapatan sa Bajo de Masinloc na pinalilibutan pa rin ng kanilang mga barko. Nakatutok si Chino Gaston. Handa raw Pilipinas na magsilbing bantay sa kalayaan ng karagatan sa rehiyon sa gitna ng mga issue sa agawan ng teritoryo sa South China Sea. Napapaloob daw ito sa Archipelagic Sentinel and the Guardian of the Freedom of the Sea na binuo ni UP professor at maritime expert Professor J. Batongbakal. It begins first and foremost with our geography. Our archipelagic waters are at the heart of busy and vital maritime trade routes. Hence, the Philippines is well placed to safeguard maritime liberty, and we will continue to adhere to international law. We will continue to work with countries that share our goal of protecting our rights and interests under UNCLOS. Ultimately, as strategic sentinel, we will stand watch over our sovereign rights and entitlements. And as guardian of freedom of the seas, we will stand watch with the international community. Isa sa mga unang nagtanong kay Teodoro, ang Chinese senior colonel na si Chi Zhang, na kinwestiyon ang panggugulo umano ng Pilipinas at pag-deploy ng mga sundalo sa mga isla at bahura sa West Philippine Sea. You mentioned that Philippines respect the rule of law and preferred peaceful settlements of disputes. However, in recent years, we have witnessed that Philippines send personnel in South China Sea. How do you explain such contradiction? Sagot ni Teodoro, hindi ang Pilipinas ang nanggugulo kundi ang China na ayaw idulog ang issue ng teritoryo sa formal arbitration na kinikilala ng international law. The encounters are caused by an occupant without any right or any legitimate claim that they are willing to demonstrate impartially before an international tribunal, such as in the arbitral award. Sa isang pahayag ng Southern Theater Command ng People's Liberation Army ng China, sinabi nitong nagpatrolya ang Navy at Coast Guard ng China sa palibot ng Bajo de Masinloc. Epektibong paraan daw ito para mabandayan ang kanilang karapatan sa pinag-aagawang teritoryo. Pinabulaanan niyan ng Armed Forces of the Philippines. Ang naobserbahan daw ng kanilang puwersa ay mga nagkalat na Chinese vessels na nag-ooperate independently. Iginiit ng AFP na wala silang namomonitor na organisadong paggalaw, tactical maneuver o joint formation ng mga barko o aircraft na maituturing na isang military exercise. Nananatili raw mapagmatyag ang AFP sa pagmomonitor ng maritime domain ng bansa. Sabay paalala sa publiko na mag-ingat laban sa mga anilay propaganda.
Para makatulong sa pagpapatrolya ng ating teritoryo, nangako ang Japan ng Abukama-class destroyers at TC-90 patrol aircraft. Nakipagpulong si Teodoro kay Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi ukol dito. Hindi pa binabanggit kung ilang destroyers at patrol aircrafts ang matatanggap ng Pilipinas mula Japan. Samantala, muling pinagtibay ng Pilipinas ang matatag nitong alyansa sa Amerika kasabay ng pagdiriwang ng dalawang bansa sa ika-75 anibersaryo ng kanilang Mutual Defense Treaty. Ipinarating ni Teodoro ang pagbati kay U.S. Secretary of War Pete Hegseth sa ginanap na International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue kahapon. Chino Gaston, Nakatutok, 24 oras. Paglilinaw po sa aming ulat kaugnay ng Pulse Asia Survey na kinomisyon ng Strat-based group kaugnay sa eleksyon 2028. Ayon po sa Pulse Asia, lumalabas sa survey na malakas na vice presidential bet si Senator Erwin Tulfo. Lamang sa head-to-head survey si Tulfo na may 46% kay Senator Robin Padilla na may 38%. Pero kung magtatapat naman sina Tulfo at Senator Bongo, 47% ang nagsabing si Go ang kanilang pipiliing maging vice-presidente, habang 42% naman ang nagsabing si Tulfo. Lumitaw din sa survey ang mga pangalan ni Senator Bam Aquino, Senador Rodan de Marcoleta at Senador Raffy Tulfo. Sa pagkapangulo, lamang sa head-to-head survey si Vice President Sara Duterte kay Naga City Mayor Leni Robredo. 51% ang nakuha ni Duterte habang 41% naman kay Mayor Robredo. Lumabas din sa survey ang mga pangalan ni Senador Bam Aquino at Senador Raffy Tulfo. Isinagawa ang survey mula May 3 hanggang 7 na may sample size na 1,500 at nationwide margin of error na plus or minus 2.5%.